Hallelujah. 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 Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang sumainyo tuwina. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ang ating pong liturhiya sa mga susunod pang mga araw ay paghahanda o inihahanda tayo para sa pag-akyat ni Jesus sa langit na siyang ating ipagdiriwang sa darating na linggo. Kung kaya't ang mga mensahe na ating naririnig mula sa Ebanghelyo ay mga habilin at pamana o paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad para nang sa ganon ay mas maging handa sila sa kanilang mga haharapin kapag oras na sila naman ang gaganap ng mga misyon at responsibilidad na ipapasa sa kanila. Bagamat naiintindihan ni Jesus na ang isipan ng mga tao ay limitado dahil nga mas kadalasan ang napapairal ng tao ay emosyon, kaya mas nagiging mahirap para sa tao ang unawain ang mga sitwasyon. Alin ba ang mas madalas na nagagamit natin o pinapairal? Kaya nga dalawa, mayroon tayong IQ at mayroon din tayong EQ, yung emotional at yung intellectual. So pareho ito na tinatouch o binabanggit ni Jesus. Kasi kailangan hindi lang basta talino, kailangan meron ka ding pandama. Hindi lang naman puro pandama, kailangan nag-iisip ka rin. Kaya nga diba sabi niya, pag alis niya, bagamat hindi niya pa ito mauunawaan ngayon, pero may darating ang Espiritu Santo para maunawaan ninyo ang lahat tungkol sa katotohanan. Kaya diba sa karanasan natin, kapag mayroong umaalis, kapag mayroon ng namamayapa, diba kumbaga ang pinakamalakas sa atin ay yung damdamin natin na nasaktan ka, nalungkot ka, o kung ano pa mga talagang minsan negative emotion, At hindi kaya nga
nasasabi natin, bakit sa akin? Bakit siya pa ang kailangan mawala? Kaya ito ang magiging role no, ng Espiritu Santo na pag-alis ni Kristo, siyang darating para tayo gabayan. Napakaraming bagay sa buhay natin, sa panahon natin ngayon ang hindi natin lubusang naunawaan at yung mga tao talagang siguro no, isa sa mga biyaya talaga na dapat nating hilingin ay yung pagkaunawa. Diba, isa yan sa mga biyaya ng Espiritu Santo, yung understanding, yung pagkaunawa. Sabihin nyo nga po, pagkaunawa. Kailangan talaga natin ito. Nung kakagabi, nanonood po ako ng mga documentary, no, yung mga sitwasyon no, ng ating mga kababayan. Sabi ko, ano ba nangyayari? No? Mayroong mga lugar tayo, mga tao din naman, kapwa Pilipino, iba nasa bundok, walang maayos na daanan, walang eskwelahan, mga teachers, talagang ilang ilog ang tatawirin, marating lang yung eskwelahan doon sa kabundukan, maturuan lang yung mga bata. Sabi ko, biruin mo, nag-i-exist pa, kahit na modernong panahon na mayat maya nagpapalit tayo ng mga gadget, pero mayroon pa rin mga lugar na talagang buwis buhay, makapag-aral lang. Tapos, pag nandito tayo, ang pinag-aawayan, confidential fund. Di ba, no? Kasi pag ganito, ang mamamayani sa atin, galit tayo no, sa mga magnanakaw, galit tayo sa mga korap. Yan yung nararamdaman natin, di ba? Pero kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos para nang sa ganun, maunawaan din natin talaga yung sitwasyon. Kasi no, talagang yung mga nagkakaroon ng issue sa mga pondo, no, sa mga lingkod bayan natin, pero nakakaawa din naman talaga sila. Kahit na bilyon na yung pera nila, nakakaawa sila. Kung naawa tayo dun sa mga walang-wala, di ba? No, yung sa mga walang-wala, pero mas nakakaawa yung mga taong sobra-sobra na, pero ang tingin sa sarili, walang-wala pa rin. Na ano nyo po ba? Naisip nyo ba? Di ba? Kaya hindi sila matapos-tapos sa mga pagkuha. Hindi man siguro pag nanakaw, minsan mayroong standard SOP na tinatawag sa mga naglilingkod sa gobyerno. Pero hindi talaga hindi nila makita ang kanilang sarili na sapat na o higit pa sa sapat ang meron sila. Samantalang meron tayong mga kababayan na talagang buwis buhay, walang madaanan, kailangan tumawid ng ilog na buwis buhay. Kailangan yung mga teacher, maglalakad ka mula sa kapatagan, ilang bundok ang tatawirin. Pero, di ba, meron silang sense of fulfillment na nararamdaman. Pero ngayon, sa atin, nasaan tayo sa ganitong sitwasyon? Na kailangan mo kasi pagtutuunan, hindi lang basta dadamahin mo yung hirap mo, kasi puro hirap yung nakikita natin eh. Kailangan mong makita pareho. Gamitin ang pandama, gamitin ang pangunawa para makita natin kung ano ang misyon na ibinibigay naman sa atin ng Diyos. Yan ang isang biyaya na dapat magkaroon tayo sa mundong ito. Amen?